Umatake si Zofan gamit ang buong kapangyarihan ng mas pinalakas na beast core ng kanyang sandata. Hindi napigilan ni Mufan ang mapasigaw ng malakas noong maramdaman nito na putol na ang isa sa kanyang mga kamay. Natuwa ang ibang mga kakampi ng ating bida sa kanilang nasaksihan. Sinabi ni Lu Hong na kanina pa nga raw siyang nagtataka kung ano ang kalidad ng espada ni Zofan, pero mukhang isang araw pala itong War God level weapon. Maging ang ating bida ay medyo nagulat din sa nagawa niyang pagputol sa kamay ni Mufan, napapaisip siya kung naging mas matalas na ba raw ang kanyang na-refined na Blade of Retribution. Mukhang ganoon nga raw pala ang totoong lakas ng isang mystic weapon na nagagamit na ang buong kapangyarihan ng nakalagay ditong Monster Core. Pagkatapos na may reforge ang espada ni Zofan ay napansin niya na parang may kakaiba nga raw sa kanyang Blade of Retribution, pero hindi pa niya nga lang daw matukoy kung ano ito. Sinabihan siya noon ng Ape King na kapag may nakaharap daw siyang makapangyarihang kalaban ay doon pa lang daw niya malalaman kung ano ang totoong lakas ng Monster Core ng gamit nitong espada. Pero hindi niya nga raw inirerekomenda na gamitin ito ni Zofan, imbis na lang kung malagay talaga ito sa isang matinding panganib. Ang kapangyarihan nga raw ng fully stimulated Beast Core ay sadyang napakalakas, kaso nga lang daw ay mas mabilis rin itong inuubos ang enerhiya na nasa loob ng isang Beast Core. Idinagdag pa ng Ape King na sa oras na malagay raw si Zofan sa alanganin na sitwasyon ay doon na nito malalaman ang totoong kapangyarihan ng kanyang sandata. Natuwa ang ating bida habang iniisip na tama nga raw ang mga sinabi sa kanya ng Ape King, talagang napakalakas na nga raw ngayon ng kanyang Blade of Retribution. Sinabi ni Mufan na talagang napakatalas nga raw ng mystic weapon ni Zofan, nagawa nga raw siya nitong mapinsala ng malaki kahit nakasalukuyan niyang ginagamit ang kanyang skill na Absolute Poison Body. Napapaisip na rin si Mufan kung isa ba raw War God weapon ang sandata na gamit ng ating bida. Nakaramdam din ng panghihinayang si Mufan, kung alam niya nga raw na mangyayari ito edi sana kanina pa nga raw niyang pinatay si Zofan, naisip niya rin na sana nga raw ay nasa kanya na rin ang sandata nito. Sinabihan ng ating bida ang kalaban nitong si Mufan na hindi nga lang daw ito ang nag-iisang may itinatagong trump card, ngayon pa nga lang daw ay maghanda na ito para sa kanyang kamatayan. Sumagot si Mufan at sinabihan si Zofan na kaya lang naman daw lumalakas ang loob nito ay nang dahil sa lakas na ibinibigay ng gamit nitong mystic weapon. Kung wala nga raw ang espada nito ay hindi siya nito magagawang labanan. Nagsalita si Nanjian at sinabi na mukhang ipinapahiwatig nga raw ni Mufan na kaya lang siya nasasabayan ni Zofan ay nang dahil sa mystic weapon nito. Wala nga raw itong karapatan na magsabi ng ganoon lalo na't nakikipaglaban lang ito gamit ang hiniram nitong kapangyarihan. Nakisali rin si Wo Li at sinabi na ang pinakamababa nga raw na level na kayang gumamit ng Absolute Poison Body ay ang mga Novice War God, kaya imposible nga raw dapat itong magamit ni Mufan. Sumagot si Mufan at sinabi na tama nga raw ang hinala ng mga ito na tinaniman siya ng kanyang teacher ng Absolute Poison Body kaya niya ito nagagamit, pero hindi niya naman daw kasalanan na nagkaroon siya ng isang napakahusay at maaasahang teacher. Sinabi rin ni Mufan na bukod nga raw sa estudyante siya ni Teacher Bu ay hindi pa nga raw yun ang lahat ng kapangyarihan na mayroon siya. Sinabihan ni Nanjian si Mufan na talagang nakakapag-imbento pa raw ito kahit na malapit na itong mamatay. Nagtaka si Zofan dahil kakaiba nga raw ang nangyayari, imbis nga raw na mabawasan ang aura ni Mufan ay mas lalo pa itong umaangat. Kapansin-pansin rin daw na mahinahon pa rin si Mufan kaya mukhang hindi nga raw ito nagyayabang. Tumawa si Mufan dahil isasagawa na niya ang sunod niyang pag-atake. Inatake niya ng palihim si Zofan noong makakita siya ng tamang pagkakataon. Mabuti na lang at kanina pang hindi mabahala ang ating bida kaya agad nitong napansin ang ginawang pag-atake ni Mufan. Gulat na gulat si Nanjian sa ginamit na paraan ni Mufan noong umatake ito. Pagkabalik ng naputol na kamay ni Mufan ay sinabi nito kay Zofan na talagang napakabilis nga raw nito. Hindi niya nga raw inasahan na magagawa nitong iwasan ang kanyang palihim na pag-atake. Nakaiwas man daw ito pero ito na nga raw ang oras para wakasan na niya ang kanilang paglalaro. Nagulat ang ating bida noong makita nito na bumalik sa dati ang naputol na kamay ni Mufan, hindi niya nga raw inasahan na may ganoon nitong kakayahan, talagang nakakakilabot nga raw ang gamit nitong skill na Absolute Poison Body. Sinabi ni Wo Li na naulit nga raw sa kanya ng kanyang teacher na si Du Qing na kahit nga raw ang mga senior warrior ay makakaya lang gumamit ng maliit na kapangyarihan ng Absolute Poison Body. Ang pagbabalik nga raw ng naputol na kamay ay isang advanced power ng Absolute Poison Body, kaya nakakapagtaka nga raw kung paano ito nagawa ni Mufan,
Napapaisip siya ngayon kung talaga bang nasa level na ito ng isang war god. Agad namang pinabulaanan ni Nanjian ang naiisip ni Woli at sinabi na imposible nga raw na maging isang war god si Mufan. Ganoon din ang naging opinyon ni Lu Hong, kung isang araw war god si Mufan, dapat daw ay kanina pa sila nitong pinatay. Malamang nga raw ay may iba pang dahilan kung bakit bigla na lang itong lumakas. Nagpakawala na naman ng mas malakas na kapangyarihan si Mufan, sinabi niya sa ating bida na ito nga raw ang pumwersa sa kanya na gamitin ang kapangyarihang ito. Sinabi niya rin na hinding-hindi niya nga raw mapapatawad si Zhou Fan, sisiguraduhin niya nga raw na dudurugin niya ito ng pinong-pino. Hindi naman natakot ang ating bida sa ginawang pagbabanta ni Mufan, sinabihan pa niya si Mufan na oras na nga raw para patayin niya ito. Tinawanan lang ni Mufan ang sinabi ng ating bida na papatayin daw siya nito. Umatake si Mufan at sinabi na napakatalas nga raw ng bibig ni Zhou Fan, ito nga raw ang maghanda sa kanya dahil ito raw ang mamamatay sa kanilang dalawa. Mabilis na sumugod si Mufan pero mas lalo pa nitong dinagdagan ang kanyang bilis noong malapit na siya sa ating bida. Noong hindi tumalab ang pag-atake ni Zhou Fan ay napilitan na lang itong dumipensa. Nangamba si Zhou Fan dahil hindi na nga raw masugatan ang kanyang sandata na Blade of Retribution ang katawan ni Mufan. Sinabihan naman ni Mufan ang ating bida na nangangarap nga raw ito kung iniisip nito na masusugatan pa siya gamit ang pag-aari nitong mystic weapon. Pinuntirya ni Mufan ang pinakaulo ni Zhou Fan sa pagnanais na mapatay niya agad ito. Agad namang lumayo ang ating bida dahil napapansin niya nga raw na parang mas bumibilis pa ngayon ang mga galaw ni Mufan. Pero kahit nakalayo si Zhou Fan ay mabilis lang din itong nasundan ni Mufan. Pagkasulpot ni Mufan sa kanyang likuran ay sinabi nito na nabasa ng araw niya ang galaw ng ating bida. Nagpalitan ng mabibilis na pag-atake si Zhou Fan at ang katunggali nito na si Mufan. Kahit hindi na niya ulit ito masugatan ay ginagawa pa rin niya ang lahat para talunin ito. Inaya ni Woli ang kanyang mga kasama na kailangan ng araw nilang lumayo, mamamatay nga raw sila kapag nahagip sila sa ginagawang paglalaban ni Zhou Fan at nang walang hiyang si Mufan. Sinabi rin ni Nanjian na mukhang umakyat na nga raw sa War God level ang lakas ng ginagawa ng mga itong paglalaban. Noong makapunta sila sa ligtas na lugar ay nagtanong si Nanjian kung magawa ba raw kaya ni Zhou Fan na talunin ng walang hiyang si Mufan kahit nagamit-gamit nito ang advanced power ng Absolute Poison Body. Sumagot si Woli at sinabi na wala na rin naman daw silang pagpipilian, kahit nga raw makialam sila ay wala rin silang halos maitutulong sa ganoon katinding laban. Hindi inihinto ni Mufan ang kanyang pag-atake, talagang gustong-gusto na nitong wakasan agad ang buhay ng ating bida. Mas nilakasan pa ni Mufan ang kanyang pinakawalan na pag-atake kaya napatilapon nito ng ilang distansya si Zhou Fan. Nagkaganoon man ay hindi pa rin nagtamo ng malaking pinsala ang ating bida, nagawa pa rin itong makabagsak ng maayos kahit na tumanggap siya ng isang napakalakas na pag-atake. Habang naglalakad papalapit ay sinabi ni Mufan na inaamin niya raw na talagang malakas at matibay si Zhou Fan, pero ito na nga raw ang oras para tapusin niya ito. Tatayo na sana ang ating bida pero bigla itong nagtaka noong hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Sinabi ni Mufan na ipapakita niya nga raw ang pinaka-nakakatakot na kapangyarihan ng kanyang Absolute Poison Body. Nahuli ang ating bida sa pinakagitna ng skill na inilatag ni Mufan. Tinatawag niya ang trap skill na ito sa tawag na Poison Spider Hell. Nangamba si Woli noong makita ng mga ito ang kapangyarihan na ginamit ni Mufan, agad silang nagsisigaw at sinabihan si Zhou Fan na mag-ingat daw ito. Sinabihan ni Mufan ang ating bida na tingin ba raw nito na kaya umabot ng ganoong katagal ang kanilang laban ay nang dahil sa hindi niya ito kayang talunin. Tumagal nga lang daw ang kanilang paglalaban nang dahil sa kanyang pangamba na baka makahanap si Zhou Fan ng pagkakataon para makatakas. Habang kinakalaban niya nga raw ito ay doon niya unti-unting inilalagay ang kanyang patibong. Shout out kay Idol Alvin Jr. Broca sa pagbibigay ng 50 stat points. Maraming salamat po. Nagalit si Nanjian matapos marinig ang mga sinabi ni Mufan, talagang hindi nga raw ito lumalaban ng patas. Sinabi rin ng nagagalit na si Lu Hong na kaya raw pala kanina pa siyang kinukutuban ng masama. Tumawa si Mufan at sinabihan si Zhou Fan na inaamin niya nga raw na maaaring maging isa itong malaking banta laban sa kanila. Kaya nga raw ngayon pa lang ay sasamantalahin na niya ang pagkakataong ito para wakasan na ang buhay nito.
Sinabihan ng ating bida ang kalaban nitong si Mufan na tingin ba raw talaga nito ay magagawa siya nitong mahuli gamit lamang ang ginawa nitong patibong. Ini-activate na muli ni Zoufan ang buong kapangyarihan ng Beast Core ng kanyang sandata. Matapos noon ay agad niyang nawasak ang trap skill na ginamit sa kanya ni Mufan. Hindi naman nabahala si Mufan kahit na nakita na niya ang ginawa ng ating bida. Nasira man ni Zoufan ang trap skill ni Mufan pero hindi pa rin daw niya maigalaw ang kanyang katawan. Hanggang sa napansin niya na mukhang kumakalat ng araw pala sa kanyang katawan ang natanggap niyang lason. Nagtataka siya kung paano ito nangyari, dapat nga raw ay wala ng lason ang kanyang katawan dahil naalis na niya ito. Tumawa na naman si Mufan at sinabi na mukhang inakala nga raw yata ni Zoufan ay nagamot na nito ang lahat ng tumama ditong lason. Doon na rin sinabi ni Mufan na hindi niya nga lang daw pinatagal ang kanilang laban para hulihin ang ating bida sa kanyang Poison Spider's Hell, ginawa niya rin daw ito para subukan kung hanggang saan tatagal ang resistance nito sa kanyang lason. Habang naglalaban nga raw sila ay napansin niya na napakataas ng resistance ni Zoufan sa mga lason na kanyang pinapakawalan. Noong una ay hindi siya halos makapaniwala kaya nagdesisyon siya na mas tindihan ang mga ipinapangatake niyang lason. Hindi man daw agad ito umepekto pero napansin na rin niya ang unti-unting pagbagal ni Zoufan. Mas lalo pang tumindi ang nararamdamang galit ni Nanjian. Sinabi ni Lu Hong na simula nga raw pala umpisa ay nakagawa na agad ng plano si Mufan para pigilan ang lakas at bilis ng ating bida. Habang kumakalat ang lason sa kanyang katawan ay sinabi ni Zoufan na talagang nakakasuklam nga raw si Mufan. Sumagot naman si Mufan at sinabi na bakit naman daw siya mahihiya sa ginamit niyang pamamaraan, wala nga raw siyang pakialam basta makamit niya ang kanyang pagkapanalo. Inasar niya rin ang ating bida kung kamusta na raw ang sitwasyon nito, mukhang hindi na nga raw nito magagamit ang taglay nitong bilis. Nilakasan ng tatlo ang kanilang mga loob sa pagnanais nila na tulungan si Zoufan. Pero hindi na nila naituloy ang kanilang paglapit noong bigla silang harangin ni Mufan gamit ang poison trap skill nito. Sinabihan ni Mufan ang tatlo na kumalma raw muna ang mga ito, sa kanya nga raw ang mga ito isusunod kapag tapos na siyang iligpit ang ating bida. Nang asar ulit si Mufan at sinabi na nagugustuhan niya nga raw ang itsura ng mukha ng tatlo habang nagagalit ang mga ito, pero hanggang galit na nga lang daw ang mga ito dahil wala naman ang mga itong laban sa kanya. Matapos magpalabas ng mga matatalas na kuko na gawa sa nakakalasong aura ay nagsimula ng sumugod si Mufan. Sisiguraduhin na niya nga raw na sa pagkakataong ito ay mapapatay na niya ang ating bida. Pero bago pa man tumama ang pag-atake nito ay bigla na lang nagpakawala ng isang bagong kapangyarihan si Zoufan. Agad na napaatras si Mufan noong maramdaman nito ang napakalakas na kapangyarihan na ipinapalabas ng ating bida. Nagpatuloy pa ang pag-angat ng lakas ni Zoufan hanggang sa nawasak na ng tuluyan ang trapped skill na bumibihag sa kanya. Noong sapat na ang naipon niyang kapangyarihan ay doon na niya pinakawalan ang kanyang pinakamalakas na battle sword technique. Hindi na nagawang makaiwas ni Mufan nang dahil sa laki at lawak ng sakop ng skill na ipinang-atake ng ating bida. Sa lakas ng pag-atake niyang ito ay umabot ito hanggang sa itaas ng kalangitan. Nakilala ng tatlo kung ano ang skill na ginamit ng ating bida, ito nga raw ang isa sa pinakamalakas na skill ng Heavenly Sword. Ang skill nga raw na ito ay isang advanced battle sword technique na kilala sa tawag na Stormy Blade. Bukod sa tinamong pinsala ni Mufan ay nakatanggap pa ito ng sunod-sunod na pag-atake mula sa Stormy Blade na pinakawalan ni Zoufan. Nagsalita ang ating bida at sinabihan si Mufan na hindi nga lang daw ito ang may itinatagong alas. Binigyan noon ng Heavenly Sword ang ating bida ng Blade Aura para magamit daw nito ang itinuro niyang advanced battle sword technique na Stormy Blade. Ibinilin din ng Heavenly Sword na kailangan daw maging maingat ni Zoufan sa paggamit ng skill na ito. Ang mga Wargod level skill nga raw ay napakabigat gamitin sa mga kagaya nitong Warlord. Sinabi niya rin na hindi nga raw patas kung lumaban si Bukyofeng, kaya wag nga raw itong gagamitin ni Zoufan kung hindi talaga kinakailangan. Sa sandaling ginamit nga raw ito ni Zoufan ay siguraduhin nga raw nito na mapapatay niya agad ang kanyang kalaban gamit lamang ang isang pag-atake. Nagalit ang bumagsak na si Mufan at sinabi na simula raw pala umpisa ay nagpapanggap lang si Zoufan. Sumagot naman ang ating bida at sinabihan si Mufan na ang mga tao nga raw na puro pandaraya ang alam ay dapat ding palasapin ng sarili nitong pamamaraan. Pagkalapit ni Zoufan ay sinabihan nito si Mufan na magsaya na nga lang daw ito pagdating nito sa impyerno.
Sumigaw si Mufan at sinabi na hindi nga raw siya papayag na patayin siya ng ating bida. Bigla na lang nagbago ang itsura nito noong makialam na sa laban ang kanyang teacher na si Buk Hyofeng. Sinabi nito na napakawalang kwenta nga raw ni Mufan, hindi niya nga raw akalain na haantong sila sa ganoong sitwasyon. Dahil nga raw nasa ganoon na rin silang sitwasyon, hahayaan na raw niya itong gamitin ang pinakamalakas na kapangyarihan na itinanim niya sa katawan nito. Pagkatapos nga raw noon ay magiging puppet na niya ng tuluyan si Mufan, dapat nga raw ay talunin nito si Zoufan nang sa ganoon ay magamit na niya rin ang katawan nito bilang bago niyang puppet. Sinabihan ni Mufan ang ating bida na ngayon nga raw sila magkakaalaman kung sino talaga ang magwawagi sa kanilang dalawa. Noong matapos na ang pagpapalit anyo ni Mufan ay sinabi nito kay Zoufan na simulan na nga raw nilang dalawa ang kanilang paglalaban hanggang kamatayan. Nagtaka si Zoufan kung bakit nga raw mas lumakas na naman ang walang hiyang si Mufan. Pero hindi na niya ito inintindi at agad niyang inatake si Mufan sa pwesto na kinatatayuan nito. Tumama man ng buo ang ginawang pag-atake ng ating bida pero nagawa pa ring mabuhay ni Mufan. Nagtaka ang ating bida nang dahil sa narinig niyang boses, bakit nga raw bigla na lang nag-iiba ang boses nito. Sinabi ni Mufan na gagawin niya nga raw miserable si Zoufan hanggang naisin na lang nitong mamatay. Sumagot naman ang ating bida at sinabihan si Mufan na hindi na nga raw gagana sa kanya ang mga tricks na ginagawa nito. Umatake na si Mufan at sinabi na ipaparamdam niya nga raw kay Zoufan kung paano ang mapalagay sa bingit ng kamatayan. Inihanda ni Zoufan ang kanyang Blade of Retribution para gamitin ang buo nitong lakas. Gamit nga raw ang sandata niyang ito ay mas magiging malakas pa ang sunod na papakawalan niya na Advanced Battle Sword Technique. Walang takot na sinugod ng ating bida ang kalaban nitong si Mufan, tikman nga raw ulit nito ang kanyang full power Stormy Blade. Pero napatigil sa pagsugod ng ating bida noong hindi na naman niya maigalaw ang kanyang katawan. Habang nangyayari ito ay bigla na naman siyang nakarinig ng ibang boses. Sinabi nito na talagang napakalakas at napakahusay nga raw ni Zoufan kahit sa mura pa lang nitong edad. Mas karapat dapat nga raw ito na maging kanyang anti-toxin physic clone kumpara sa walang kwenta niyang estudyante. Umatake na ang pinagmumula ng boses at sinabi na gustong-gusto niya nga raw makuha ang napakagandang pangangatawan ng ating bida. Nangamba si Zoufan dahil hinding-hindi niya nga raw may galaw ang buo niyang katawan. Nagtataka rin siya kung kaninong boses nga raw ito. Tinawag nga raw nitong walang kwentang estudyante si Mufan kaya mukhang kilala na raw niya kung sino ito. Takang-taka rin si Zoufan kung ano ba raw ang mga pag-atake na papalapit sa kanya, masama nga raw ang pakiramdam niya dito dahil mukha nga raw itong mapanganib. Gustuhin niya man daw itong iwasan pero hindi niya nga raw may galaw ang kanyang katawan. Sa kabila ng katahimikan sa lungsod ng Jinhai ay may nangyayari naman na kababalaghan sa loob ng isang gusali. Tuwang-tuwa ang Vice President na si Buk Hyofeng dahil malapit na nga raw magtagumpay ang kanyang pinaplano. Ang napakatibay nga raw na pangangatawan ni Zoufan ay ang pinakamagandang materyales para sa refining ng kanyang anti-toxin physic clone. Sinabi ni Buk Hyofeng na mukhang alam nga raw ng President at ng Direktor na si Du Qing na pinlano niyang manalo ang kanyang estudyante sa nagaganap na Monster Territory Trial para makontrol niya ang Mercenary Association. Ganoon nga rin daw talaga ang plano niya noong una, pero simula nga raw nang magpakita si Zoufan ay nagbago na ang kanyang isip. Kapag napasa kamay niya nga raw ang katawan ng ating bida at na-refine niya ito para sa kanyang anti-toxin physic clone, ay magagawa na nga raw niyang makarating sa Advanced War God level. Kapag nangyari nga raw yun ay wala nang makakapigil pa sa kanya maging ang matandang President. Kapag nga raw naging isa na siyang Advanced War God level ay makokontrol na niya ang buong Mercenary Association. Wala na nga raw siyang kakatakutan pa kapag siya na ang naging pinakamalakas sa kanilang lahat. Sabik na si Vice President Buk Hyofeng na makuha ang katawan ni Zoufan, wag na nga raw itong pumalag at nang magamit na niya ito bilang kanyang anti-toxin physic clone. Naisip ni Zoufan na mukhang kakaiba nga raw ang pag-ataking ito, mukhang hindi nga raw ito nagmumula kay Mufan. Nangangamba rin siya dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin daw niya maigalaw ang kanyang katawan. At dahil nasa panganib na naman ang buhay ni Zoufan, doon na naman umaksyon ang partner nitong si Little Gray. Humanga ang ating bida sa bilis ng pagwasak ni Little Gray sa mga pag-atake na tatama dapat sa kanya. Naisip niya na mukhang ito na nga raw pala ang bagong kapangyarihan ni Little Gray. Pagkasampa ni Little Gray ay agad itong pinuri ni Zoufan.
Mas lalo pang humanga ang ating bida noong maigalaw na niya ang kanyang katawan matapos siyang lapitan ni Little Gray.